salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po ng tatalakayin natin ngayon ay the oldest man in the Bible. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa Genesis chapter 5 verses 21 to 25 to 27. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga nakasalita ng Diyos. Sinasabi dito na when Methuselah had lived 187 years, he became the father of Lamech. After he became the father of Lamech, Methuselah lived 722 years and had other sons and daughters. Altogether, Methuselah lived a total of 969 years and then he died. Teaching number 1. Methuselah shows that life is not about duration but about meaning. Bagamat si Methuselah ang pinuturing na pinakamatandang taong nabuhay ayon sa Bible, hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya mahalaga sa kasaysayan ng pananampalataya. Ang aral dito ay hindi kung gaano tayo katagal mabubuhay, kundi kung paano natin ginugol ang bawat taon ng ating buhay. Teaching number 2. Methuselah shows God's long suffering. Ang pangalan ni Methuselah ay madalas iugnay sa babala ng paparating na paghuhukom. Gayunpaman, hinayaan ng Diyos na mabuhay siya ng napakatagal na nagpapakita ng kanyang pagtitiis at pagbibigay ng sapat na panahon sa mga tao upang magsisi at magbalik loob. Teaching number 3. Methuselah shows that God's judgment is certain. Bagamat mahaba ang pasensya ng Diyos, malinaw pa rin na darating ang panahon ng kanyang paghuhukom. Pagkatapos mamatay si Methuselah, naganap ang baha, isang patunay na ang babala ng Diyos ay totoo at ang kanyang mga salita ay natutupad sa tamang panahon. Application number 1. Plan each day as if it were your last. Dahil hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay, mahalagang gamitin ang bawat araw ng may karunungan. Ibig sabihin, ito ay iwasan ang pag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang saysay at piliing gawin ang mga bagay na may pangmatagalang halaga tulad ng pagpapalalim ng relasyon sa Diyos, pamilya at kapwa. Application number 2. Prioritize a meaningful life over a long life. Maraming tao ang nagnanais ng mahabang buhay, ngunit ang tanong ay ano ang silbi ng mahabang buhay kung wala namang direksyon at layunin. Ang aral dito ay mas mahalaga ang buhay ng puno ng pananampalataya, kabutihan at pagsunod sa Diyos kaysa simpleng paghabol sa tagal ng buhay. Application number 3. Produce good works for the glory of God. Ang ating buhay ay hindi lamang para sa ating sarili. Tinatawag tayo ng Diyos na gamitin ang ating panahon, kakayahan at lakas upang gumawa ng mabuti, hindi upang magpasikat, kundi upang nawalhatiin siya. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.